Is the President of the Republic doing justice to every man right now? Can you answer that? And consecrate myself to the service of the nation. Is the President of the Republic, has he consecrated himself to the service of the nation? Eh bakit siya kung saan-saan pumupunta? Bakit ang ganda ng buhay niya? Bakit naghihirap ang Pilipino? You see, armed forces, wala kayong pupuntahan. Isa lang ang direksyon nyo. Because the framers of the Constitution after EDSA Revolution in 1987 made sure na yung armed forces hindi na magagamit ni Marcos Sr. Hindi na magagamit kung merong isang politikong gago, hindi na magagamit. They made sure, and the people of the Republic ratified the Constitution. And you are now bounded by the Constitution. Never again, yun yung mga sigaw, never again, ng mga RAM, never again, naggaguhin tayo, babuyin tayo ng isang politiko. Anong ginagawa ni BBM ngayon? Dinadamay kayo. Anong ginawa niyo sa PNP? Binaboy na. Mukhang baboy na ngayon ng PNP. Kaya pala, kung saan-saan umiihi, kung saan-saan nagtatapon na sigarilyo, mga basura nila. Sacred ground. Separation of church and state. Ang daming violations eh. Kaya nga, tatatlong oras na pala ako. Nasaan na ako? Section 4, no law shall be passed abridging the freedom of speech. Pucha, violation na naman. Abridging the freedom of speech. Ano ginawa niya sa SMNI? Of expression. Anong ginagawa niya sa mga vlogger? Tinetreten niyo, patayin yung mga vlogger? Ha? Sinasarado niyo yung mga account ng mga vlogger? Putaragis kayo? Or of the press? Eh, binayaran niyo yung press. Kaya ngayon, ang press ko mag-report one-sided. May araw din kayo. Press people, yung mainstream media, may araw din kayo. Or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. O bakit ngayon may mga nakaharang dun sa Maisog Rally? Bakit nyo binabantayan? Ano yung matanggap kong intel na pinaghahandaan nyo yung tatlo? Tatlong threat. May intel din ako eh. No? Number 1, yung Maisog Rally led by Harry Roque. Number 2, yung kay OJC. Na threat. Para pagka magre-reinforce kayo, brutal kayo. May mga equipment kayo. Number 3, na threat, BP Sara Duterte. Hanip kayo. Gadalin nyo talaga ang Pilipinas sa civil war, ha? Hayop kayo. AFP, you have no recourse. Isa lang ang nilagay sa konstitusyon na ikikilos nyo. Protect the people. Nasa yung tao. Ito, konstitusyon, Philippine government, protect the people and the state. Kasi ito kayo eh. Sa ilalim kayo ng estado. Pero paramount is protecting the people. You have to protect the people. Why? Kasi sa kanya galing yung power. All power emanates from the people. You have to protect the people. Nowhere else. No way out. Protect the people. So when the people come together, gets united, you protect the people. Not the government na yung literally na yung si BBM. No. Because if you don't, the people will stand up. Kakalabanin kayo ng taong bayan. Gagawin nyo, you will throw the book at them, Constitution. Pag tumayo ang taong bayan, mga kababayan, makinig kayo, lahat kayo. Makinig kayo lahat. Pag tumayo ang taong bayan, all walks of life, all whatever the religion, whatever the occupation, be a fisherman, be a kanto boy, be a doctor or a professional, be a lawyer, a judge, everyone. Pag tumayo ang taong bayan,
They are standing up to make sure that the Constitution is being implemented. Grabe, no? And we have all the right and we are protected by the Constitution. Kaya kayo lahat sa gobyerno, sunod kayo sa taong bayan. Grabe, no? Pagka bina-violate yung Constitution, tatayo ang taong bayan. Spokesperson lang po ako. Ay, nako. Okay. Section 4, no law shall be passed. Okay, sinabi ko na. Section 5, no law shall be made respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof. Violation na naman. Ano ginagawa nyo sa KOJC? Or prohibiting the free exercise thereof. Di nakakasimba yung mga tao kasi nandoon kayo sa sambahan. Nandoon kayo. Hanip kayo, binutas-butas nyo, hindi makapag-worship yung mga tao. Or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Anong ginagawa nila? Nagpa-TRO, pero ayaw nyong respetuhin. Cease and desist, ayaw nyong respetuhin. May sarili kayong batas, may sarili kayo. Gago kayo, binabiolate nyo Constitution. Binabiolate nyo, PNP. Ang titigas ng mukha nyo, ang titigas ng kokote nyo. Pag kayong taong bayan na buwisit, kumuha ng 2x2, pinaghahataw kayo, ha? Hatawin kayo, yung wala ng respeto sa inyo, totally. Kaya nga sabi ko maiwasan to kung kayo matitinong PNP, mag-sorry kayo sa KOJC ministers, no? Yung mga elders dyan, sorry, kausapin nyo si attorney, no? Sorry, kami yung mga matitinong PNP, no? We are going back to the flock. And we're going to protect the flock. And kung sino mang mga gagong PNP na yan, pauwiin nyo. Lest magbakbakan kayo. Huwag nyo madadama yung tao. Disarmahan nyo. Pauwiin nyo. Magtutukan kayo. Gusto nyo. Pero somebody, yung sa 5,000 na yan, merong matino siguro. Kakapin nyo langit pagka ganon. Okay. The free exercise, the same section 5, the free exercise and enjoyment of religious profession and worship without discrimination or preference. Dinidiscriminate niyo yung KOJC. Bakit? Kasi hinahabol niyo si Pastor Kibuloy na who is still entitled presumption of innocence unless proven otherwise in a court of law, pero dahil sa siya subject ng arrest nyo, ang tingin nyo dito sa mga KOJC, mga walang yan tao. Wala na silang karapatan. Tingin nyo kriminal because you do not respect their life, liberty, and property. Grabing multiple violation nyo sa Constitution. Di ako lawyer, pero naintindihan ko yung Constitution. Constitution for dummies, no? O, di ba?